Hi everyone, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. Ito nga post ng Kapuso United, Kapuso hit TV series Maria Clara Ibarra nanalo ng Best Primetime Series sa katatapos ng 37 PMPC Star Awards for TV. Congratulations, Ibarra, Maria Clara, Clay at Ginoo. Yun na nga. So nanalo nga yung MKay pero parang hindi naman masyadong pinag-usapan. Parang hindi pa nag-trending, no? At ito nga tweet ni Kenzie, so mukhang naglaro sa court si David Licauco at si Kenzie. Next ay post ng Silka Skincare. Radiant skin begins with the right routine. Silka whitening papaya lotion enriched with papaya enzyme, niacinamide, and SPF 6 gently exfoliates, brightens, and protects your skin every day. With regular use, results may vary. At yun na nga, so merong link na binigay kung saan kayo makakabili ng Silka products. Ayan ang pretty si Barbie Fortesa. At next ay Instagram story ni Tita Ami Fortesa. I hate it when voices in my head go silent. I never know what those fuckers are planning. Ala? Naalala ko yung sa Inside Out, di ba? Nag-uusap-usap nga sila kung anong gagawin. At next naman ay Instagram story ulit ni Tita Ami. I love the smell of freshly brewed coffee in the morning and I love the sound of no one talking while I drink it. Oh, diba? At next naman is another Instagram story ni Tita Ami. Ayan na nga. She meets her mom again but now she's a monster. Yes, it's me. So, K-drama to yata or movie. Pero, bakit ganyan yung mga Instagram story ni Tita Ami? Ano siya, galit na galit? Ganon. Naging monster na lahat. So, ang tanong, sino kaya kinaiinisan ni Tita Ami? Ba't naging na siyang monster, di ba? Archera ka, yung dati, memory nung bida kasama yung kanyang nanay. Bago ito naging monster. At next, post ng View Philippines, when everything feels chaotic, let Barda be your breeder. At yan na the very cute Miss Barbie Fortesa and of course Sam Concepcion. At ayan si Barbie at saka si Shai Fanashir. And si Barbie and David and more of Sam. At si David Licauco. At ito na nga some parts of the scene last night. Let's watch this. Sino ba nagsabing hindi ka na masasaktan kapag healed ka na? Grief will always be there. But grief can also be our friend. Ay na nga ang soft at pa-cute na voice ni David. May hiking trip ako soon. When you're ready, sumama. So ayun na nga guys. So yun yung part nung Beauty Empire episode ni David Licauco. So ang tanong, yung mga nakapanood kagabi, kinilig ba kayo? Ay nako. Well ako, hindi na eh. Hindi na ako kinikilig, grabe. After everything that happened, parang iba na, no? Anyway, next I post ng Gani Sports Therapy and Rehab. Thank you Sir David Licauco. Nice game on next season. Session po ulit. Ako na pong bahala sa therapy nyo palagi. Salamat po sa tiwala. See you po sa Motivated 3x3 Season 6 sa SM Mall of Asia, September 17 and 18, 2025. So yun na nga, meron ngang bagong basketball games na attendance si David. 3x3 ulit sa September 17 and 18 naman. At next ay nagawin nga ako sa FB page ni Joanne Pinote. At in fairness, din pala siya naniniwala doon sa picture na pinapakalat na sobrang labo ni Pikwa. Sabi, Barbie Fortesa daw yung nasa 4th floor. Di nga, si Alex pala. At yun nga, matchy-matchy, hashtag David Licauco, post din ni Joanne Pinote. So, parang pala yung kay David at saka yung kay Alex, parehong navy blue yung kulay nung kanilang hat or baseball cap. At pareho din yung design, double word na APC. Samantalang yung kay Barbie ay isang word na APC lang tapos kulay black.
Tapos, another post by John Pinote, it's Alex M. period. Huwag kasi kayong pabola sa ibang nag-update ng mali, sasabihin si Barbie ang nasa 4th floor. Masakit po talaga ang katotohanan. Sana maging happy na lang kayo for David Licauco. Proud GF yan. Happy for you, boss. David Licauco. There's no such thing for you. Like coming in, I just felt like I was really for story. I love you that I'm here and knowing from you that this is receiving something. At ayun nga si Alex Manalang na nasa courtside, very supportive GF. So another post ni John Pinote, day 1, day 2, super supportive girlfriend, huwag magalit sa akin kasi yan ang totoo. So yan nga si David Licauco at yun si Kenzie. At katabi niya nga ay si Alex Manalang. At yun. At next ay post ng Nightbuds vlog, ang tadag na pub kita Sangkaan Festival 2025. So, kasama sa celebrity guest si David Licauco sa September 9 at kasama rin si Janela Salvador. So, yan nga ay sa Surigao. So, yan, regional show with David Licauco. At next naman ay kuha ko ng part ng interview ni David Licauco sa Lionheart TV. Let's watch this. Better conditioning dahil, to be honest, syempre, may taping ako. Like yesterday, just came from, taping, action scenes. So, medyo masakit na yung katawan ko, di ba? So, barilan ka magagabi sa scenes, di ba? So, ngayon, basketball ka naman. So, it's medyo pagod lang, pero, I mean, I showed up here. So, yun yung trabaho ko ngayon, maging isang basketball player. So, kailangan ko to get out of that shell and to, perform better and learn from my failure. Ayun, nag-shooting na si David ng Never Say Die. At yun, na-eliminate na nga rin sila dito sa 3x3. Si David, alam natin yung basketball medyo isudalan, may ganun sakitan. Kaya ka ba masaktan dito? Lagi naman mga saktan eh. Di nga, David. Anong klaseng sakit ba yan? Ba't lagi ka nasasaktan? Oo nga. Sakit pala sa heart. Kita tayo, Ayun, komedyante si David. Magkatayo kasi ako ng sobra cafe si Tomas Morato. So, yun yung nasa utak ko ngayon. So, sayang lang na sana nakapag-training pa. Pero yung mga yung mga current projects mo, since you've mentioned it naman already, I Never Say Die, dala siya ko with Jillian Ward. May movie kami. May movie rin. So, ayun. So, hindi natin alam kung yung movie na sinasabi ni David Licauco ay yung Moments of Love na hanggang ngayon ay medyo malabo pa o yung kay Jane De Leon. Kasi meron din siya yung kay Jane De Leon, di ba? Yung dati. Never Say Die. Oh yeah. Morning daw. Okay naman. Actually, nag-action scenes kami. Grabe yung action scenes kahapon. So, I'm really excited to be working with Jillian and the other casts. Kamusta naman yung working with Jillian? Fun, syempre, maninibago ka dahil sanay ka na lagi mong ka-eksena si Barbie. Diba? So it was Ayun na nga, nanibago daw si David kasi hindi na si Barbie yung ka-eksena niya. different, to be completely honest. But yeah, syempre, I'm an actor. Kailangan mong maging diverse sa lahat ng ikaka-pair sa... Kailangan maging diverse sa i-prepare sa'yo sa kahit saan man yan, diba? David, kumusta naman yung Siargao? Di ba kararating mo lamang Siargao? What did you do though? Saya naman. Ito lang, unwind. Tingin din ako ng lupa. Ayan, yung interview kay David about sa Siargao. Gusto ko kasi magtayo ng villa sa Siargao. Kakabili ko ng lupa. Ayun na nga, nakabili ng araw ng lupa si David Licauco sa Siargao for his Airbnb business, nakagaya nga nung kay Alex. Gusto ko gumawa ng villa, diba? So, it's different. But, mahal ko kasi yung mga ginagawa ko. Kung paminsan, nakakapagod, diba? Pero, I just have to remember why I'm doing this. I just want to make my future family comfortable. Ayun na nga, to make his future family proud si David Licauco.
David, mag-guest ka ba sa Beauty Empire? Yes. Tapos na kami mag-taping doon. I think palabas na ako sa Monday. I think so. This week. This coming week for sure, yeah. Pusta naman, anong maasahan namin doon? Kilig. Kilig siguro. Wow. Kilig, gano'n. Parang hindi naman. Charot. Happy lang. Party? Naman. That time, nung nag-taping kami. I mean, she was really accommodating. Siyempre, show niya yun, di ba? Ako naman, nakasali lang, di ba, nag-guest lang. So, always grateful na lagi siyang supportive and accommodating. She makes me comfortable in the set. Sir, ngayon Okay, more questions about Miss Barbie Fortesa? kamusta na kayo ni Barbie, yung relationship ng dalawa? Okay naman. Okay naman, bakit? Kinakata naman. Okay naman. Happy. I'm sure you're happy for her, you know. Oh. Walang nagtanong doon sa nangyari sa McDo, no? David, sabi mo kanina, future family. Naka-time block na rin ba ito sa buhay mo? Like in 5 years back, 10 years. Siguro sa secondary 36 ka na, ayaw mo naman wala ka pang asawa, diba? Lahat naman tayo, hindi ba? So, parehas lang din. Siyempre, ako, tao lang din naman ako. Normal na tao lang naman ako eh. Minsan kasi, naisip ng mga tao, kapag artista, best ito, trabaho lang ito. So, tao pa rin ako. So, kahit anong mangyari, nandun pa rin ako, nakastick pa rin ako sa values ko. So, kung ma-feel ko na gusto ko kasal, siyempre, yun, di ba? Kahit man sino. Kahit naman yung mga sikat na artista, for sure, gusto rin nila ikasal sa tamang panahon. Di ba? Sa tamang tao. Sa tamang tao at sa tamang panahon. Pero paminsan kasi, Ayun, humugot nga si David Licauco. Tutuloy mo yan. Kaya, Minsan kasi, nahirap bang hanapin? kailangan mo na sumisid. Okay. Kailangan Ayun, sinisid niya na sa Siargao. Medyo, you just have to, live your life. Okay. Darating yung tamang tao para sa'yo kapag maganda yung ginagawa mo sa buhay. Hindi mo na kailangan maghanap ka. Magkatulad ka na lang, yun siya na siya. Ayun na nga, so mukhang in love na to si David. right now, you're dating ba? Or you nagde-date ka ngayon? Are you dating? What date is this today? It's August 23. August 20. 24 is 21st tomorrow. August 23 is today. And yesterday was 22. Dating! And you're 36, sabi. Tama ba? No, 36. I'm more 22. Di ba? Bata ka. 22. Di ba? You're 22. very young. Ayun na nga, todo iwas pa rin si David Licauco sa mga tanungan tungkol sa kanyang love life. Grabe talaga si David. Going back lang sa Tomas Marato restaurant in Soka. So, bakit doon yun natin location? Para malapit sa GMA. Para sa mga kapuso natin na makakain sila doon. Maraming siya nag-request. Parang feeling ko, karamihan ng mga supporters natin sa QC. Mabayan yung talagang artista spot. Diba? So, yan, marami nag-request eh. Kaya, doon tayo maglalagay. Ganda yung pwesto natin. Malapit dun sa yung sa cinema doon. Yung cinema 78. Yun, yung katabi nun. Yung dito building. Doon lang kapos. Ayun, so tuloy na nga yung Sobra Cafe niya na malapit daw sa Cinema 76, yung building doon. At yun nga malapit din nga yun sa kanila Alex. Pero hindi nga sa Tomas Morato sila Alex, no? Malapit lang sila dun, guys. Malaki na siya. Mas malaki kasi sa Alabang. Yun. 600 square meters. Grabe, ang laki 600 square meters. Nice. So, David, of all the islands, talagang Siargao ang pinaka-different. Not other islands. Hello, Siargao. I think the culture there is very much different from Boracay, I think. Nagulat ako yung mga tao din. Very friendly. They're very in touch with life, na parang, nandun ako, medyo na pa-party talaga tayo, di ba? I mean, yeah. Wala lang, I'm still enjoying my life.
So, yun na nga yung laging ugali ni David na nagtatayo ng businesses malapit dun sa town or house nung mga GF niya. So, yan ang ugali ni David Licauco. Pero bakit yun na napili mo partner din? Nakita ko kasi yung potential. Siyempre, mahilig kasi ako sa development ng Philippines. So, ngayon, maglalagay kasi ng airport. Maliit kasi airport din yun eh. Pero ngayon, maglalagay ng bagong airport sa Siargao. So, that gave me the idea na, mag-develop pa to. Di ba? Titinan natin yung Bohol. Maraming Koreans dahil meron na silang international flight from Korea. Di ba? So, hopefully magkaroon din yung Siargao. And syempre, pag mas malaki yung airport, mas bago, di mas maraming makapunta. Di ba? So, yun yung mission ko ba talaga. Sorry guys, medyo palobat na yung cellphone ko. Buisit, di ko matagal yung 20% only notification na. Anyway guys, yun na nga ang interview ni David Licauco with Lionheart TV. So tuloy na tuloy nga yung business niya, yung Airbnb niya sa Siargao, at yung kanya namang Sobra Cafe Tomas Morato. And if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more bird updates. See you in my next vlog. Bye!